Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ito. To all viewers, salamat po sa inyong pagpatronize sa mensahe ng Panginoon sa araw ng linggong ito. At salamat, pagpalainawa kayo ng Panginoon. Umaasa po ako na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, pati po ang inyong mga pamilya at nasa mabuting kalusugan. Ngayon sa araw po ng linggong ito ay tayo po ay may mensaheng dala ang Panginoon na magsisilbing kalakasan po natin, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon. Ang title ng message na ito, ang sabi ni Jesus, Don't worry. For almost 2 months ay nakaranas tayo ng pambihirang pagsubok ng buhay. Hindi lamang tayo kundi pati ang ibang mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Noong pa man ay pinagpauna ng Panginoon sa mga Kristiyano kung paano tayo dapat mag-isip at paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Samahan niyo po ako sa Mateo chapter 6 verse 25 to 34. Mga 10 verses po ito. Mateo chapter 6 verse 25 hanggang 34. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa verse 25. Kung kayo po ay nakahanda na, may dala po kayong mga notebooks and ballpen, or dala nyo ang inyong e-phone, or meron kayong notes sa inyong mga cellphone. Pwede po kayong mag-jot down at the same time habang kayo po ay nakikinig. Pakinggan po natin ang sinabi ni Hesukristo sa verse 25 ng Mateo chapter 6. Pero ipagpauna ko, bago po natin basahin, nais ko pong sabihin sa inyo na si Jesus po siya po ay nasa bundok at nangangaral ng tinatawag na Beatitudes. Yung pong kung paano dapat mamuhay, ano dapat ang ugali ng isang anak ng Diyos o ng isang Kristiyano. Pagpatuloy po natin sa verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa o mag-worry tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay, o kaya tungkol sa susuotin ng katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sa verse 26, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa bodega o kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit.
Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sa verse 27 po ay, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pag-worry o pagkabalisa? Verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga flowers o bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Verse 29, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Verse 30, kung dinadamitan ng Diyos ang damo or grass sa fields o parang, na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Verse 31, kaya't huwag kayong mag-aalalang baka kayo'y kapusin sa pagkain o inumin o damit. Verse 32, hindi ba't ang mga di-Kristiyano o hintil ang dapat nababalisa tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa o i-worry ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala na mamroblema sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Yan po ang pagkabasa ng salita ni Jesucristo. So makita po natin mga kapatid kung ano ang sabi ni Jesus. Mapapansin po natin sa verse 25, ang sabi niya, huwag kayong mabalisa o mag-worry. At kung inyo pong natatandaan, sa ikalawang pagkataon sa verse 31, sinabi niya uli, huwag kayong mabalisa o mag-worry. Sa ikatlong pagkakataon, for the third time, sabi niya uli, sa verse 34, huwag kayong mabalisa o mag-worry. So tatlong beses binanggit ni Jesus na huwag kayong mabalisa o mag-worry. Sinasabi niya sa atin na huwag daw tayong mabalisa o mag-worry. Tandaan niyo kapatid, kapag inuulit ni Jesus ang kanyang sinasabi, ibig sabihin ay may mahalaga siyang mensahe sa tao. Tandaan po natin yan. Every time, isa nga sinasabi niya maging po doon sa isang saklat sa 1, sa John chapter 3, verily, verily, I say unto you. Halos 3 beses niya ginamit yun o binanggit. Kaya kapag inuulit ni Jesus ang kanyang mga sinasabi, ibig sabihin ay may mahalaga siyang mensahe sa iyo. May mahalagang mensahe si Lord Jesus Christ sa tao. Ibig sabihin importante ito at sikaping unawain. Hindi pwedeng baliwalain ang lahat ng tao ang sinabi ni Jesus. Ano bang ibig niyang sabihin? Ano ang gusto niyang mangyari? Ito ang gustong mangyari ni Jesus. Bakit sinabi niyang huwag kayong mabalisa o mag-worry? At 3 beses niya pang sinabi ito. Ang nais ni Lord o gusto niyang mangyari, alisin ang worry sa kanyang mga anak. Alam kasi ni Jesus na may side effect medically ang worry or anxiety. Alam niyang hindi ito mapapabuti sa atin. It is not good for us bilang children of God. According to many doctors, nakakamatay ang worry o anxiety or deep worries. Nakakamatay po ang kabalisahan.
may dalang side effects or sickness and diseases or infirmities ang kabalisahan. Sa English po ay worry or anxiety. Alam po ito ni Jesus. Nais niyang mabuhay tayo at peace amidst world pandemic troubles. Gusto niyang humaba pa ang buhay natin. Ang ganda ng gusto ni Lord, ano? Gusto niyang mabuhay tayo under His protections and provisions or food supplies. Hindi lang just once, 2, 3, 4, kundi every day of our lives. Gusto niyang isustain tayo. Kaya para kay Lord Jesus Christ, according to Him, ay walang kwenta ang worry. Worry is worthless. Walang kwenta ito, walang halaga. Nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito ang 5 dahilan why God says we should never worry tungkol sa maraming bagay na nakakabalisa sa atin. Here are 5 reasons o 5 dahilan bakit hindi tayo dapat nababalisa o nagwo-worry tungkol sa maraming mga bagay. Kung ikaw po ay nakahanda sa oras nito, okay, ready your notes. Kung ito man ay sa cellphone o nakabook o notebook, ready para magamit po natin ito at hindi agad natin malimutan. May sa buhay, may i-apply po natin ito. At ang Diyos mismo ay nagbibigay ng katiyakan ng ating tagumpay. Sa buhay na ito, lalong-lalo na sa kapanahonan po natin, na tayo po ay nasa pandemic tayo po ay nasa COVID-19 pandemic, may mga lockdowns, no? May tinatag na GCQ and ECQ. So, whatever it is, tayo po ay binibigyan ng Lord ng idea how to live and behave sa kalagitnaan po ng mga mananampalataya at di mananampalataya at ng ating community. So, here's number 1. Worry is nonsense. Walang kwenta at walang kabuluhan. Yes, wala po talagang kwenta at walang kabuluhan ang mag-worry. It's nonsense. According to Matthew chapter 6 verse 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa o mag-worry tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Pansinin niyo ang verse 25. Why worry is tinatawag na nonsense, no? Or tinatawag na unreasonable. Ibig sabihin po, mga kapatid, ay hindi siya makatwiran. Alam niyo po ba na ang worries ay may mga bagay-bagay na dala ito. Minsan ay eto sa loob po ng number 1, why worry is nonsense. Sa ilalim po nito, letter A, we worry about wrong things. Nag-worry po tayo nag-worry tayo, pero minsan yung kinababalisan natin hindi naman tama. We worry about sa maliliit na bagay that means nothing in few years. Ibig sabihin ay kinababalisan natin ang isang bagay
no? Na 1 year lang pala, malalaos din naman pala ito. No? Nakakatawa. Minsan, hindi tayo makatulog. Tulad halimbawa ng bagong labas na cellphone, pero pag nabili mo naman, after 1 year, laos na. Mayroon kang gustong biling bracelet, pero after 6 months, laos na. Pero pinagbuhusan natin ito ng pag-iisip at lakas, no? Hindi tayo makatulog hanggang di natin nakukuha. Ito po yung mga bagay na minsan nababalisa tayo pero hindi naman makatuwiran, no? It's nonsense. Okay? Pangalawa ay we worry about things we cannot change. Nababalisa tayo sa mga bagay na hindi naman talaga natin control at hindi natin kayang baguhin. Halimbawa, nag-worry ka tungkol sa virus, gusto mong mawala ito. Ang tanong, bakit? May naimbento ka na bang gamot or lunas tungkol dito? Minsan pinoproblema natin ito. It's out of our control. Pinoproblema mo ang lockdown ng gobyerno. Gusto mong baguhin, di mo naman kayang baguhin kasi patakaran niya ito ng gobyerno. Ngayon, kung di mo kaya, sumunod ka na lang. If we cannot change it, no, then change it. Kung kaya mong baguhin, di baguhin mo. Pero kung hindi mo kayang baguhin, wala tayong magagawa. Ano ngayon? Ang daming nabago na talaga ngayon. Wala tayong magagawa sa ngayon na minsan ay hindi swak doon sa ating mga lifestyle. Ang pwede lang magagawa ngayon, mag-face mask tayo. We often worry about things beyond our control. Gusto nating baguhin yung mga hindi naman kaya talagang baguhin. Siguro ang pwede lang magagawa natin, tayo ang magbago. Worry is actually a form of control. Kapag mayroong nababalisa ka, you are under control. Okay? So, kapag di kayang kontrolin ng worry mo ang sitwasyon, okay? So, di kayang kontrolin ng worry mo ang sitwasyon. May worry ka? Hindi naman nakakatulong eh. Hindi naman ito kayang baguhin yung mga sitwasyon natin ngayon. So, when we worry about something, it becomes bigger in our minds. Halimbawa, mayroon kayong outdoor or activity or team building, whatever activity it is, at ito ay buong maghapon, and then nandun ka na sa area ng activities, siguro ilang kilometro ang layo ng bahay mo doon sa outdoor area ninyo o sa beach. Ang iba nag-i-enjoy at ang inyong outdoor ay buong maghapon. Kaso feeling mo, nakalimutan mong isara ang door. At hindi ka, you are worried or you are worrying na baka dahil sa open ang door, baka ang pet dog ninyo or pet ay nakalabas o makalabas. So, hindi ka mapakali, balisang-balisa ka, you are worrying. I'm very sure na basag ang trip mo. So, instead, why don't pray na lang and entrust it to the Lord? Why don't pray na lang and entrust it to the Lord? Kaysa bumalik ka pa sa house, kung di man ay maghapon kang balisa, so you wasted your time. Hindi mo na-enjoy yung inyong activity. Kaya, worry is nonsense. So again, pray na lang and then entrust it to the Lord. So, worry is
Nonsense. No? Nonsense talaga. Walang kwenta at walang kabuluhan. Ang daming nasasayang. Number 2, worry is not natural. Di ito pangkaraniwan. Sa lahat ng nilikha ng Diyos sa langit, sa buong kalawakan, sa buong mundo, sa buong daigdig, ang tao lang ang labis na nag-aalala at nababalisa sa kanyang kakainin. Ang tao lang ang nababalisa sa kanyang kakainin. Only human beings are the only beings in God's universe that worry. Sa lahat daw po ng nilikha ng Diyos, ang tao lang daw po talaga ang laging nababalisa, laging nagwo-worry. Imagine mo ang baka, di nagwo-worry. Ang kabayo o horse, di nagwo-worry. In birds, don't worry. Gorilla and chimpanzee, di nagwo-worry. Meron po kaming dogs, ang pangalan ay dalawa silang, yung pet namin, mga toy dogs, si Biraka and si Jabez. Makikita mo sila po ay laging masaya. Lalo na kapag dumarating kami. At lalo silang masaya nung itong quarantine kasi lagi nila kaming nakikita. At talagang sagana sila sa pagkain no? Enjoy nila ang quarantine. Itong mga dogs na ito. Kahit hindi naman nila alam na quarantine, no? Talagang sinasama po sila talaga sa talagang mga meal namin, no? Kaya itong aming mga pets are spoiled po talaga, no? Talagang on time din silang kumakain, halos sumasabay po sila sa amin, no? Hindi sila nagwo-worry, no? Hindi sila nag-worry. Ang alam lang nila, kakain sila, hindi sila magugutom. Ganun po, hindi nag-worry ang mga baka, hindi nag-worry ang mga kabayo, hindi nag-worry ang mga birds, hindi nag-worry ang mga gorilla and chimpanzee, hindi nag-worry ang mga dogs or pets namin, hindi sila nag-worry sa kanilang future. Alam niyo mga kapatid, billions of animals na di kayang bilangin around the world. Sila po na bilyon ay umaasa sa Diyos sa kakainin nila everyday o araw-araw, pero tingnan mo, walang ibong bumagsak mula sa itaas dahil namatay sa ulcer. Ulitin ko po, bilyon mga animals all over the world o around the world na umaasa sa Diyos sa kakainin nila araw-araw, ngunit walang ibong bumagsak ni isa man sa itaas ang namatay dahil sa ulcer. The only thing that has worry are human beings. Tao lang ho talaga, no? In all of God's creations, in all of God's creatures, mga created, human being o tao lang ho talaga ang madalas na nababalisa sa kanilang pangangailangan or needs. Pansinin ninyo ang verse 26.
Mateo chapter 6 verse 26, ang sabi ni Jesus, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa bodega o kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sabi ni Jesus. Let's learn from the birds. Pag-aralan po natin yung ibon. Alam niyo po bang ibon or birds never think of his status in life. Hindi iniisip ng ibon o bird kung siya'y mayaman o hindi. Actually, yung ibon, katunayan, dagdag pa dyan, ang ibon walang kursong tinapos at walang diploma. But birds are beautiful in appearance and in their songs. Ang cute na mga ibon at ang sarap pakinggan ng kanilang mga huni. No? It seems music to the ears. So, the birds are not worried sa status niya sa buhay. Sabi tuloy ni Lord, aren't you more valuable than the birds? Ika nga, sabi ni Lord, pinapakain ko sila, inaalagaan, at ganun din kayong mga tao. I care of them, and I will take care of you. Ibig sabihin ni Lord, kung inaalagaan niya ang mga ibon, gasino pa ang tao? Higit na malaga ka kaysa sa ibon. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, in all creations of God, human beings are the most important being in this world. Napakasarap pakinggan. No? Nakaka-comfort. Pansinin pa natin ang verse 28. Sundan po natin ang sinasabi ni Lord Jesus Christ. Ito ang sabi niya. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? No? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa fields o parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Verse 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman, ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. So, ang bulaklak po ay inalagaan ni Lord. They don't have to put on makeup. Ang mga bulaklak ay nananatiling maganda kahit walang makeup. Kahit walang alahas. Ang gaganda ng mga flowers o ng mga bulaklak. Di na nila inaisip kung maganda ba sila o hindi sa harap ng mga tao. No? Hindi sila na-stress. Isa pang nakakatawa, they are not worried about their appliances. Tayo mga tao, worried tayo sa mga appliances natin. No? They're just who they are and it's beautiful. Maging po si Solomon na napakaraming pera, napakaraming ginto, pilak at diamante, meron siya. Pero hindi siya naging hindi siya nakapagsuot ng katulad ng ganda ng mga flowers na likha ni Lord. Birds and flowers at lahat ng animals sa balat ng lupa, do not worry. Why? Because they trust in God. Sabi nga ng Diyos, of all creation, lahat ng kanyang nilikha, trust me, except human beings.
Alam niyo po, ang worry ay na-adapt po yan, na-absorb po yan. At walang worry ay nakukuha ito sa panunood sa buhay ng ibang tao. We learned it by watching other people worry. Natutuhan po natin ito, no? Na-adapt po natin nung tayo po ay lumalaki na. Alam niyo po ba na ang baby di nagwo-worry? Of course, ang baby hindi nagwo-worry. Ang alam niya, siya ay aalagaan ng kanyang mga magulang. Alam niya, nasa konting iyak niya lang, dali-dali agad siyang bibigyan ng dede upang na kanya magsisilbi niyang pagkain. Ganun po yung baby, hindi siya nagwo-worry. Alam niyo po ba na natututo lang siya mag-worry paglaki niya? Paglaki niya, dun siya matututo mag-worry dahil nakikita niya sa parents niya at sa ibang tao. Ang worry na alis naman yan kapag natuto siyang manalig, mag-trust, and put his faith in the Lord o sa Diyos. Pansinin pa natin ang verse 26. Samahan niyo ako. 26. Again, sabi po sa verse 26, pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Take note. Bantayan niyo po. Ang sabi ni Jesus, pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Di sinabing ama ng mga ibon. Kundi ang sabi ni Jesus, pinapakain siya ng inyong Ama. Ibig sabihin, ang amang Diyos, hindi ama ng mga ibon. Ang Diyos ay ama natin, hindi ama ng mga ibon. Kung silang na mga ibon, hindi sila tinuturing na anak ng Diyos, inaalagaan sila at pinapakain bilang kanyang nilikha. How much more we, na anak ng Diyos, we are children of God, inaalagaan ng Diyos. Ibig sabihin kasi, we are in a different category. Iba po yung category ng mga hayop or animals. Iba ang category ng mga human beings o ng tao. Tayo po ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. We are created according to the image and likeness of God. Okay? We are made in God's image, which give us the capacity to trust Him, to love Him. So makita po natin na bilang taong nilikha ng Diyos, binigyan tayo ng kapasidad na magmahal o umibig at magtiwala sa Diyos. Tayo ay higit na may kapasidad, may kakayang magtiwala sa Diyos, sapagat nakahihigit yung ating intelligence kaysa intelligence ng mga hayop or animals. Kaya iba po yung level natin. So kaya po mga kapatid, ang Diyos ay hindi ama ng mga ibon. So God is not the father of all birds. God is our Father. So, dogs do not worship because it is not in their nature. Ang mga dogs or animals, hindi naman sumasamba like the way we worship God. Tayo po ay meron tayong tinatawag na sense, no? May nature tayo na we worship God in spirit and in truth. We have the capacity and the ability and knowledge
to worship God. God cares for us like a father cares for his children. Higit ang pribiliyo at karapatan ng mga anak ng Diyos kumpara sa ibang nilikha ng Diyos. Amen po ba? So, kaya ganon ang ating katayuan. Higit tayo sa mga animals. Higit tayo sa lahat ng uri ng mga hayop. Kung sila po ay inaalagaan ng Diyos, how much more the children of God? How much more human beings? Kasino pa ang mga tao? Ang tao ang sentro ng creation ng Diyos. Amen po ba? Of course, amen. Ngayon po ay dumako tayo ngayon. Let's go to number 3. Are you following? Nakakasunod po ba tayo? Let's proceed to number 3. Worry is useless. Worry is useless. Walang maitutulong at hindi nakakatulong. Wala siyang gamit o pakinabang sa buhay ng tao. Anong ibig sabihin nito? It is useless, worthless. Okay? Wala siyang gamit. Nothing changes when we worry. Wala namang nababago kapag nababalisa tayo eh. Nababago ba ang buhay mo? Pag nababalisa ka ba ay humahaba ang buhay mo? Sabi ng Mateo chapter 6 verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay kahit isang oras lang? Who of you by worrying can add a single hour to his life? Matthew chapter 6 verse 27. So, walang gamit or walang pakinabang sa buhay nating mga tao ang worry. Pag nabalisa ka, tumatangkad ka ba? Pag nababalisa ka ba ay nagiging maskulado ka ba? Pag nababalisa ka ba ay ikaw ay tumataas? Pag ikaw ba'y nababalisa, dumarami bang blessings mo? Worry cannot add anything to our lives. Ang pagkabalisa o worry ay walang mabuting dinadala sa buhay natin. May halintulad ko po ang worry o pagkabalisa tulad ng pagsakay sa carousel. Kung nakakita ng carousel, yung kabayo, tapos umiikot lang po yun. Tuwan-tuwa po ang mga bata kapag may nakasakay dyan, kahit na nga po yung mga matatanda o adults. Pag nakasakay ng carousel, tuwan-tuwa. Pero kung saan sila sumakay, doon din sila bababa. Ganun din sa Ferris wheel. Kung saan ka sumakay, of course sa baba, sumakay ka. Pagkatapos ng lahat ng ikot-ikot mo sa itaas, babalik ka rin at lalabas doon sa iyong, bababa ka rin doon sa iyong sinakyan. Ganun po katulad ang worry, anxiety, o kabalisahan. Paulit-ulit lang. Walang bagong bagay na nadadagdag sa buhay mo. Paikot-ikot lang at walang nangyayari at walang nararating. Sa carousel, ikot lang ng ikot pero wala ka namang nararating. Sa Ferris wheel, ikot ka lang ng ikot sa itaas. Tapos babalik ka rin, bababa ka rin. So, sa worry, namumuhunan ka ng lakas at emotions at wala rin nangyayari.
sayang pati ang panahon, di mo na-enjoy ang buhay by worrying. No? Walang masaya sa taong nababalisa. Sayang ang oras, sayang ang panahon, sayang ang lakas. Lalo na kung bata ka pa, sayang kapag ang buhay mo punong-puno ng worry. Ito po yung tandaan nyo. The only thing that worry can do is paikliin ang buhay mo. I repeat, the only thing that worry can do is paikliin ang buhay mo o to shorten your life. Yan lang po ang nagagawa ng kabalisahan or worry or anxiety. It will shorten your life. Paiikliin niya lang ang buhay mo. Worry cannot change anything in our past. Wala naman siyang kayang gawin maging sa nakaraan natin. At ang worry ay hindi niya kayang kontrolin o pigilan ang future natin. Actually, ang worry ay basagan ng trip yan. Sisirain niya mga araw mo at hihigupin niya ang lakas mo sa maghapon. Kaya kapag ang buong maghapon mo, inumpisahan mo sa worry o kabalisan, maubos mong maghapon, hinang-hina ka, no? Basag ang trip mo, walang nangyari. Sayang lang ang lakas mo sa buong maghapon. Sabi ng Kawikaan chapter 12 verse 25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang worry o kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Kaya ito pong mensahe natin ay isang magandang balita. Anong balita? Don't worry. Nagbibigay sigla po ito. So, kapag nagsimula na tayong mabalisa sa mga bagay-bagay, then we get discouraged. Kapag nababalisa ka, nag-worry ka, nadi-discourage ka. Discouragement yung pinanghinaan ka ng loob. At nagsisimula ring nadi-depress ka. Yung depression daw po, yung malungkot ka na, matamlay ka pa. And lastly, yung despair. Pag ikaw po ay desperado, nawawalan ka ng pag-asa. Despair, yung nawawalan na ng pag-asa. Ito po ang tandaan niyo mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, our listeners. Our bodies were not designed to worry. Hindi po nakadisenyo ang katawan natin para kumarga ng worries o kabilisahan. Hindi po tayo katulad ng puno ng nara at ng balete tree o puno ng balete. No, matitigas, malalakas, kayang bumuhat. Pero yung katawan po natin is made of flesh. Okay? So ang worries and anxieties at o kabilisahan sa Tagalog, masama sa kalusugan ng tao. Bad for our health. Ang worries o kabalisahan. Worry causes fatigue more than work. Okay? Kapag nag-worry ka, kahit wala kang ginawa, parang 8 oras kang nagtrabaho. Mabuti pang nagtrabaho ka ng 8 oras, kahit pagod ka, okay lang. Pero yung wala kang ginawa, nag-worry ka lang sa buong maghapon, kala mo nag-work ka o nagtrabaho ka ng 8 hours, pagod na pagod ka. Kaya po kapatid, yung worries o kabalisan, nakakapagod ho yan. Okay? Hindi maganda sa kalusugan ng tao. Worry causes fatigue more than work. Yung po ay yung fatigue na dala ng worry, hindi po maganda sa kalusugan ng tao. Meron po tinatawag ang mga doktor na tingling. Yung tingling po ay ito yung parang pumipitik sa mga muscles mo
sa buong katawan. Ang tawag po rito ay tingling. Bunga po ito ng anxiety or worries. Kaya ang Ecclesiastes chapter 5 verse 12 o mga aral chapter 5 verse 12, ang sabi po rito, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang rich ay hindi man lamang dalawi ng antok. Bakit hindi dinadalaw ng antok yung rich? Masama ba maging rich? Hindi po. Kaya lang po, ay kadalasan marami pong mga rich na minsan ayaw dalawin ng antok. Ang dahilan ho kasi, iniisip nila, ano pa ang kulang sa buhay ko? So, sabi rito sa wikang English po ay, the sleep of a laborer is sweet, whether he eats little or much, but the abundance of a rich man permits him no sleep. Hindi raw makatulog. Kaya po ang worry or anxiety ay minsan ay hindi ka makakatulog kapag meron ka nito. No? So worried about what he has or does not have. Sabi ng Kawikaan chapter 14 verse 30, ito po, pakinggan niyo pong mabuti, ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang kabalisahan ay nagbibigay ng karamdaman. So makita po natin, mga kapatid, na kapag tayo po ay balisa, doon po tayo nagkakaroon ng karamdaman. O yung kabalisan ay nagdadala ng karamdaman at kasunod nito ay kapahamakan. Sabi po sa English ay, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. So yun daw pong nababalisa ka dahil naiinggit ka, rots the bones, yung pong parang rumurupok yung buto ng isang tao. Yung palang worry and anxiety o kabalisan ay nagpaparupoko ng buto, sabi po ng Proverbs. Kaya stop worrying. Dapat tigilan po natin yung maghari sa atin po yung kabalisahan. Huwag ho natin tayo ay balutan nito, no? Sapagkat ito po ay nakakaikli ng buhay, nagdadala ho ng sakit ang worries and anxiety. So, sundan po natin ngayon, sumunod po rito ay ang number 4. So, sa number 4 po, ang sabi rito ay, worry is not needed. Ang worry ay hindi talaga kailangan sa buhay natin. Hello? Ang worry ay hindi talaga kailangan sa buhay natin. Kapag nag-worry tayo, ay lumalabas na parang inaako natin ang responsibilidad na dapat ang Diyos ang gumagawa. Okay? So parang kumbaga sa ay parang wala ang Diyos itong COVID-19 itong pandemic na ito Kaya ako na mismo ang gagawa. Pero tandaan po natin, worry is kapag inako natin ang responsibilidad na dapat ang Diyos ang gumagawa. Pag ginagawa mo yung dapat ang Diyos ang gumagawa, parang lumalabas tuloy, ikaw na ang Diyos. O nakadepende na ang lahat sa'yo. Hindi dapat ganon. God is our Heavenly Father and we must trust Him. Tiwala lang tayo sa Kanya. We often misunderstood the goodness of God. Minsan po madalas natin ay hindi natin talaga lubos na intindihan ang kabutihan ng Diyos. Sabi ng awit 145 verse 9, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Ang Diyos po talaga ay napakamahabagin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Okay? So, God is good all the time. And all the time, God is good. So, madalas po nating i-express ito na God is good all the time. And all the time, God is good. Dati madalas kong sabihin na God is good. Ang sagot po ng congregation all the time.
And all the time, God is good. Okay? So nakaka-refresh po, nakakalakas po ng ating buhay spiritual. So, don't worry. Okay? Huwag mabalisa sa buhay na ito. Kapag may worry ka po, it's a warning sign. Ito po ay palatandaan po ito, no? Warning o paalala po natin to. Kapag nakadama daw tayo ng worry o kabalisan, nakakalimutan po natin na may pangako ang Lord at ang kabutihan niya. Kasi kapag nag-worry tayo, parang lumalabas na hindi tayo lubos na sumasampalataya sa Panginoon. So, eto mga kapatid, nung si Kristo ay namatay sa krus, when Jesus died on the cross for us, He solved our biggest problem. Ano bang biggest problem ng humanity? Ano bang biggest problem of the world? Ng bawat tao. Ito po yung kamatayang walang hanggang sa impyerno. I repeat, ito po yung pinaka-biggest problem. Kamatayang walang hanggan sa impyerno. Na-solve po ito ni Lord Jesus Christ sa cross. Okay? So kung pinagkatiwalaan natin siya ng ating buhay para sa buhay na walang hanggan, hindi ba natin may pagkatiwala sa Kanya ang mga maliliit na bagay? So ipagkatiwala natin sa Diyos. Maliit lang yan sa Diyos. Ang gusto lang ni Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Siya po yung ating amang sumasalangit. Hindi po tumatawag ang ibon sa Diyos na Ama. Ang tumatawag lang tayo. At ang mga ibon, hindi niya po mga anak yan. Although they are created by the Lord. Ang tao po ang tinatawag ng Diyos na mga anak. At tayo naman po ay nakakatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Kaya dagdagan natin lalo ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ngayon po, last but not the least, sa number 5, ang kabalisan daw po ay kawalan ng tiwala sa Diyos. Sabi ng Filipos chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ibibigay po ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At yung pong kanina sa Mateo, si Kristo Jesus po ang nagsasalita patungkol po sa pagtitiwala sa Diyos. At huwag tayong mabalisa. Sa Mateo chapter 6 verse 32, pakinggan natin muli ang sinabi ng Panginoon. Hindi ba't ang mga unbelievers ay o di Kristiyano ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So, many people are not trusting God for what they need. Maraming tao ang hindi nagtitiwala sa Diyos na alam ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Minsan nangyayari sa atin, kunwari sa umpisa, pa-humble attitude tayo. Minsan ay, Diyos kasi siya eh, ako hindi. God is God, and I am not. Pero kung iyo pong unawain ang mga salitang yon, parang lumilitaw na pumapasok ang kabalisan sa iyong buhay. So, kaya, napaganda dun sa verse 32, alam na ninyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ibig sabihin, kahit hindi na natin kailangan turuan ang Diyos. Hindi na natin kailangan turuan ang Father God patungkol sa needs natin. He knows our needs since before. Hindi ka pa nga humihingi. Alam na ng Diyos na kailangan mo ito. Kaya magtiwala lamang tayo. Okay? Alam ng iyong Ama, sa verse 32, ng iyong Ama na nasa langit, na kailangan ninyo
ang lahat ng ito. Alam niya ang iyong pangangailangan. Pero minsan meron tayong mga mindset o thinking na nakailang beses ka nang nag-isip na parang di alam ni Lord ang needs namin. Lalo na itong quarantine na ito. Kasama ba natin si Lord? Nasaan si Lord? Alam ba ni Lord na kailangan natin ito? Yes, God knows. Kaya tayo ay magtiwala sa Panginoon. Okay? Sometimes we are acting like there is no God. Hindi talaga completely believe tayo na kasama mo si Lord sa quarantine o pagsubok na ito. Tandaan mo, kapag nagsimula na tayo mag-worry at akuin ang lahat sa halip na ipagkatiwala sa Kanya, parang inaangkin mo o ginagampanan mo na ang gawain ng Diyos. Parang hindi mo na siya naalala. Parang hindi ka na nagtitiwala sa Kanya. That's a poor testimony. Di magandang patutuyan sa mga tao. Sa halip na warrior ka, nagiging warrior ang labas mo. I repeat, minsan sa halip na dapat tayo ay warrior, nagiging warrior ang labas mo o labas natin. Tanda natin muli, ang sabi ng Mateo chapter 6 verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa o i-worry ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Halimbawa, ngayon, Sunday ngayon, tomorrow is Monday. Huwag mo munang isipin yung bukas. Huwag mo munang isipin yung Monday. Di ka pa nga nakapagla-lunch, iniisip mo na ang almusal bukas. Paano na tayo bukas? Paano na yung kakainin natin bukas? Isang dilata na lang natitira. Yun ang tinutukoy ni Jesus. Araw-araw, pinapakain ni Lord ang mga ibon. Bilyon-bilyong mga animals, birds, bilyon-bilyong mga birds, malaki at maliit. Tapos ikaw na tao ay hindi niya pakakainin. Tanda mo, may darating na supplies sa mga anak ng Diyos. Maniwala ka lang sa Kanya. Patapusin mo muna ang Sunday ngayon. Huwag kang aligaga. Okay? Huwag kang mataranta. Wala pa yung Monday. Sunday pa lang ngayon. Harapin mo muna yung dapat harapin ngayong Sunday. Bukas na, pag Monday, harapin mo ulit. At sigurado ako na hindi ka pababayaan ni Lord Jesus Christ. Hindi ka babayaan ng ating Panginoon. Sinabi niya na at nangako siya doon. Sinabi niya, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Hayaan mong problemahin ng Monday yung kanyang sarili. Hayaan mo silang mag-isip. Hayaan mo ang Monday ang mamroblema sa'yo. Sa ngayon, harapin mo muna yung Sunday. So, ibig sabihin, sapat na yung dalahin o alalahanin para sa araw na ito ng Sunday. Hayaan mo na yung bukas, wala pa eh. Marami pang mangyayari. Kaya, don't worry about future until we successfully learn to manage today. Huwag mo nang isipin yung bukas o yung kinabukasan. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, sa Diyos tayo magtiwala. Kapag para sa'yo, para sa'yo. Kapag di ngayon, di pa will ni Lord yun. Baka sa ibang araw. Para di ka ma-stress. Pag iyo, para sa'yo talaga. Pag hindi, hindi pa ngayon. Maybe some other time. Ganun lang, para hindi ka ma-stress. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga taga-subaybay natin, dito pa ako magtatapos sa mga talatang ito na sinabi po ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4 verse 6.
Ang sabi po rito, napakalinaw and very inspiring and comforting. Tinuturo niya po sa atin kung anong dapat natin gawin. So pakinggan niyo pong mabuti. Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa o labis na mag-worry tungkol sa anumang bagay. Tungkol sa anumang bagay at anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Hindi po layaw, kailangan. Sa magitan ng panalangin may pasasalamat. Pag nag-pray ka, lumapit ka sa Lord, pagtapos ka sa pasasalamat, anuman ang hiningi mo sa Diyos, anuman ang prayer request mo sa Diyos, in the end, magpasalamat ka sa Diyos. Say, thank you, Lord. And verse 7, Philippians chapter 4, verse 7, at ang sabi rito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin po, alam ng Diyos yung situation natin. Alam ng Diyos o lahat ng anak ng Diyos ang situation natin at ng bawat isa. Kaya sabi niya rito, sabi niya rito na ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang manawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa ating pakikipag-isa o being connected kay Kristo. Yun po mga kapatid, iniingatan po tayo ng Diyos na ayaw niyang may mangyaring masama sa atin. Ayaw niyang magkasakit tayo. Ayaw niyang madisgrasya tayo. Ayaw niyang mapahamak tayo. Ang gusto niya, magtiwala tayo sa Kanya. Pag nagtiwala tayo sa Kanya, siya naman ang bahala sa atin. Sagot niya tayo. Kasi nakipag-isa tayo sa Kanya. Nakakonect tayo sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Kaya ang sabi ni Jesus, Jesus said, don't worry. Bago tayo magtapos, nais kong mag-iwan ng isang mapagpalang panalangin. Yumuko po tayo saglit. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa inyong mensahe na nagbibigay kalayaan mula po sa pagkakaalipin ng kabalisahan. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nagkulang ng pananampalataya sa iyo para po sa aming mga pangangailangan. Humingi po kami ng tawad sa inyo. Mula ngayon kami po ay magtitiwala sa inyo. Ang aming mga pangangailangan ibibigay namin sa iyo. Panginoon, salamat po sa araw nito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sino man po ang may karamdaman, hiniling ko na sa pangalan ni Jesus ay pinapahid ko ang dugo ni Kristo. Ikaw na sakit sa katawan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sino man po, O Diyos, ang nagigipit, ang dalahin ko po, ang inyong mapagpalang kamay ay patuloy na dumako sa kanilang mga tahanan. Dalahin ko po, napakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming kalusugan, ang aming pangangailangan. At gayon din naman po, tinataas din po namin, Lord, ang lahat po, Panginoon, ng may karamdaman na ngayon sa ospital at sila po ay infected ng COVID-19 coronavirus. Dalahin ko po ng mensahe po na buhat sa inyo makarating sa kanila. Maalala nila at marinig ang pangalan ni Jesus bilang manggagamot, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang aming mga frontliners. Dalangin po namin, Lord, cover them with your love. Cover them, Lord, O God, with your divine protection. And Lord, dalangin ko po, O Diyos, samahan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob. Sino man po ang nanghihina sa kanila, O Diyos, empower them, O God.
Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng naabot ng programang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ngayon po kayong lahat na sumusubaybay sa programang ito at nakapanood at nakapakinig sa mensahe ng salita ng Diyos. Inanya ko po kayong itaas ang inyong mga kamay para po sa benediction o pagbabasbas. Ngayon bilang lingkod ng Diyos ay kayong lahat ay binabasbasan ko at pinagpapala sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang biyaya, kalakasan, tagumpay sa buhay, kagalingan mula sa karamdaman. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Receive in Jesus' name. Amen and Amen. God bless you. Magandang umaga sa inyong lahat.